Ako si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda at mayroon po akong isang mahalagang babala. Kung kayo po ay higit sa 75 taong gulang at umiinom pa rin nito bago matulog, maaaring ito na ang dahilan kung bakit nasisira ang inyong tulog tuwing 2:00 ng madaling araw at hindi nyo man lang ito namamalayan. Opo, yang maligamgam na inumin na inaakala ninyong nakakatulong sa inyong pamamahinga ay maaaring siya pa palang nagpapanatili sa inyong gising hindi lang ngayong gabi, kundi gabi-gabi. Bilang isang doktor, nakita ko na ang hindi mabilang na mga senior sa Pilipinas na nahihirapan sa mababaw na pagtulog, madalas na pag-ihi sa gabi, at pagkapagod sa umaga habang hindi nila alam na paulit-ulit nilang ginagawa ang isang tahimik na pagkakamali. At walang nagbabala sa kanila. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang simple, natural, at subok na sa karunungan ng ating mga ninuno kung paano gamitin ng tama ang nuez moscada upang ang inyong katawan ay kumalma, ang inyong pantog ay manatiling tahimik, at sa wakas ay makatulog kayo ng mahimbing, minsan sa loob lang ng 3 gabi. Ngunit bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung taga saan po kayo nanonood at anong oras na diyan sa inyo. Paki-share naman po sa comments. Nakakatulong po ito para mas makakonekta ako sa inyo. At kung mahalaga sa inyo ang mga natural na solusyon na akma para sa mga nakatatanda na talagang gumagana, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Isang click lang at hindi nyo na mapapalampas ang susunod na video na maaaring makatulong sa inyo o sa isang taong mahal ninyo. Magsimula na po tayo. Ang inyong mas mahimbing na tulog ay magsisimula ngayong gabi. Maraming mga nakatatanda sa buong Pilipinas ang pare-parehong dumaranas ng ganitong tahimik na pakikibaka. Humihiga kayo sa kama. Pagkatapos ng isang mahabang araw, patay ang ilaw, tahimik ang silid, ngunit ayaw talagang dumating ng antok. O kung dumating man, masyadong mabilis maputol. Isang kaluskos lang ng kurtina, isang bahagyang paggalaw sa unan, at gising na naman kayo, nakatitig sa kisame ng 2:00 ng madaling araw. Maaaring iniisip ninyo na ito ay bahagi lang ng pagtanda. Ngunit hayaan niyo po akong ipaliwanag ng malumanay. Hindi lang ito dahil sa edad. Ito ay ang biyolohiya na tahimik na nagbabago sa loob ng inyong katawan. Alam niyo po, pagkatapos ng edad 62, ang ating katawan ay nagsisimulang gumawa ng mas kaunting melatonin, ang natural na hormone na tumutulong sa atin na makatulog at manatiling tulog. Sinasabi ng melatonin sa inyong utak, gabi na ngayon, oras na para magpahinga. Ngunit dahil mas kaunti na ito sa ating sistema, nalilito ang katawan. Hindi nito alam kung kailan dapat tuluyang magpahinga. Kaya kahit nakahiga na kayo sa kama, ang isip ay patuloy pa ring gumagana. Banayad, ngunit hindi mapakali. Simula pa lang po iyan. Pag-usapan naman po natin ang pantog. Isang maliit na organ, ngunit napakalakas makagambala sa inyong pagtulog. Habang tayo ay tumatanda, ang pantog ay nagiging mas sensitibo. Kahit 150 mila pa lang ng ihi ang naiipon, halos kalahating baso lang, maaari na itong magpadala ng malakas na mensahe sa utak. Bumangon ka na. Noong kabataan, ang parehong pantog ay maghihintay pa. Ngunit ngayon, kahit isang bulong lang ay nagiging alarma na. Ang mga bato o kidneys natin ay nagbabago rin sa paglipas ng panahon. Mas mabagal na silang mag-filter. Hindi na sila humihinto sa gabi tulad ng dati. Ibig sabihin, kahit kaunting tubig lang
na ininom pagkatapos lumubog ang araw ay maaaring maging ihi na pagsapit ng hating gabi. At pagkatapos, mahal kong kaibigan, matatagpuan nyo na lang ang inyong sarili na naglalakad ng nakayapak sa malamig na sahig. Muli, may isa pa pong tahimik na salarin, ang inyong blood pressure. Sa gabi, ang malusog na katawan ay dahan-dahang nagpapababa ng blood pressure para suportahan ang mahimbing na pamamahinga. Ngunit sa mga nakatatanda, ang ritmong ito ay maaaring masira. Maaaring biglang tumaas o bumaba ang blood pressure habang kayo ay natutulog at nararamdaman ng utak na may panganib. Nagiging alerto ito. Kahit hindi nyo namamalayan, ang inyong tulog ay nagiging mas mababaw, napuputol, at hindi mapakali. Maaaring nagtataka kayo kung bakit kahit pagkatapos ng 7 o 8 oras sa kama, pagod pa rin kayo paggising. Ang sagot po ay nasa mga yugto ng pagtulog, lalo na sa tinatawag na REM at Deep Entry Sleep. Ito ang mga yugto kung saan inaayos ng inyong utak ang memorya, nagpapagaling ang inyong mga kalamnan, at nagre-reset ang mga hormones. Ngunit, pagkatapos ng 65, madalas na naiipit ang katawan sa mababaw na tulog. Maaaring tulog kayo ng maraming oras, ngunit hindi naman talaga tunay na nagpapahinga. At nariyan din ang mga emosyonal na pasanin, ang stress sa pamamahala ng kalusugan, ang lungkot ng pangungulila sa isang tao, o ang tahimik na pananakit ng tumatandang mga buto, sakit sa likod, tuhod, paninigas, at tensyon sa balikat. Lahat ng maliliit na bagay na lumalakas sa gabi. Kahit hindi nyo ito direktang napapansin, nararamdaman ito ng inyong katawan at ang utak na laging alerto ay pinapanatili kayong nakalutang sa ibabaw lamang ng mahimbing na tulog. Ngunit heto po ang magandang balita. Dahil lamang nangyayari ang mga pagbabagong ito, ay hindi nangangahulugang wala na kayong magagawa. Kapag naunawaan nyo na ang bagong wika ng inyong katawan, maaari ninyong matutunang suportahan ito sa ibang paraan. Maaari ninyong baguhin ang maliliit na gawi, ang inyong inumin sa gabi, ang inyong oras ng pagtulog, ang ilaw sa inyong silid, at dahan-dahang gabayan ang inyong katawan pabalik sa tamang ritmo. Tulad ng minsang sinabi sa akin ng isang mabait na lola mula sa Baguio, "Doc Benigno, hindi ko alam kung bakit ako iniiwasan ng antok. Pero nang pakinggan ko ang katawan ko, tulad ng sabi nyo, natagpuan ko itong muli, isang payapang gabi sa bawat pagkakataon." Kaya kung ang tulog ay umiiwas na sa inyo, tandaan nyo po ito, hindi ninyo ito kasalanan. Isa lang itong pagbabago at sa tamang pag-aalaga, maaari itong maibalik sa dati. Ituloy po natin ng sama-sama, hakbang-hakbang. Nuez moscada, ang sinaunang pampalasa na may kakayahang magpakalma ng nerbiyos. Sa maraming kusinang Pilipino, may isang maliit, bilog na pampalasa, tuyo, kulay kape, at madalas nakakalimutan, na kilala bilang nuez moscada. Karaniwan itong idinadagdag ng paunti-unti sa mga ulam o matatamis. Karamihan para sa bango nito, minsan para sa lasa. Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga nakatatanda ay ang sinaunang pampalasang ito ay nagtataglay ng makapangyarihang mga sikreto, lalo na para sa mga nahihirapan matulog. Sa tradisyonal na panggagamot, ang nuez moscada ay ginagamit na sa loob ng maraming henerasyon hindi lang bilang pampalasa, kundi bilang gamot para sa isip at tiyan. Kilala itong nakakabawas sa tinatawag na vata imbalance, iyong hindi mapakali at mahangin na enerhiya na nagdudulot ng sobrang pag-iisip, pagkabalisa, at mababaw na tulog. Ang nuez moscada ay itinuturing na pampainit,
nagbibigay, ginhawa, at malalim na pampakalma kapag ginamit sa tamang dami at sa tamang oras. Kung kayo po ay madalas nagising sa gabi, iniisip ang nakaraan o nag-aalala sa hinaharap, ang nuez moscada ay maaaring mag-alok ng tahimik na lunas. Hindi ito sleeping pill, hindi ito gamot. Ngunit kapag ginamit ng maayos, dahan-dahan itong sinusuportahan ang inyong nervous system, pinapakalma ang digestive tract, at tinutulungang bumagal ang takbo ng isip. Ngayon, tingnan po natin ang siyensya sa likod nito. Ang nuez moscada ay naglalaman ng dalawang natural na compounds, ang myristicin at elemicin. Ito ay mga banayad na pampakalma. Nakikipagtulungan sila sa mga neurotransmitter ng inyong utak upang pabagalin ang aktibidad ng nerbiyos, lalo na sa gabi. Isipin niyo po ito na parang malumanay na musika. Hindi sapat na malakas para patulugin kayo agad, ngunit sapat na nakakakalma para tulungan ang inyong utak na mag-relax. Kapag kumonsumo kayo ng nuez moscada sa maliit na dami, mas mababa sa kalahating kutsarita, maaari nitong itaguyod ang natural na antok. Pinapahusay din nito ang produksyon ng melatonin sa katawan, ang sleep hormone na nagsasabi sa inyong utak na oras na para magpahinga. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga nakatatanda dahil ang antas ng melatonin ay natural na bumababa pagkatapos ng edad 60. Maraming tao ang nagmamadaling bumili ng mga tableta ng melatonin. Ngunit, tahimik na ipinapakita sa atin ng tradisyonal na kaalaman kung paano maaaring suportahan ng nuez moscada ang parehong function ng walang gamot. Ang pinakamabisang paraan para gamitin ang nuez moscada ay kasama ng maligamgam na gatas na mainam inumin 30 hanggang 45 minuto bago matulog. Ang gatas, ayon sa sinaunang kaalaman, ay pampalusog sa utak at nakakatulong magpakalma kapag ito ay maligamgam at may pampalasa. Sa pagsasama ng nuez moscada sa maligamgam na gatas at pagdaragdag ng isang patak ng pulot o isang kurot ng luyang dilaw, makakagawa kayo ng isang inuming pampatulog na nagre-relax sa isip at katawan. Hayaan niyo pong ibahagi ko ang kwento ni Aling Teresita, isang mabait na 67 taong gulang na babae mula sa Quiapo, Manila. Sabi niya sa akin, "Doc Benigno, 3 beses akong nagigising bawat gabi. Minsan, hindi ko alam kung bakit, basta hindi ako mapakali." Sinubukan niya ang sleeping pills minsan, ngunit nag-iwan ito sa kanya ng pakiramdam na groggy sa umaga. Pagkatapos, iminungkahi ng kanyang manugang ang gatas na may nuez moscada. Gabi-gabi, kumukuha siya ng isang kurot lang ng kinayod na nuez moscada, inihahalo sa isang tasang maligamgam na gatas, at dahan-dahang iniinom habang nakaupo sa kanyang kama. Sa loob ng 3 gabi, napansin niya ang pagbabago. Hindi na naglalakbay ang kanyang isip. Ang kanyang mga braso at binti ay parang bumigat sa mabuting paraan. Nagsimula siyang matulog ng 5, minsan 6 na oras nang hindi nagigising, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. At kapag nagigising siya, mas magaan ang kanyang pakiramdam, mas malinaw, hindi tulad ng dati na parang puno ng ulap ang kanyang ulo. Ang kwento ni Aling Teresita ay hindi kakaiba. Nakakita na ako ng mga katulad na kwento mula Davao hanggang Vigan. Mga taong pakiramdam nila ay kinalimutan na ng modernong medisina na sa wakas ay nakahanap ng lunas sa pamamagitan ng simpleng karunungan. Ngunit heto po ang isang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman. Ang nuez moscada ay mabisa at dapat gamitin ng maingat. Huwag ninyong isipin na mas marami
ay mas mabuti. Ang pag-inom ng sobrang daming nuez moscada, higit sa kalahating kutsarita, ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagduduwal, at maging mga guni-guni sa ilang tao. Hindi ito isang pampalasa na dapat pag-eksperimentuhan. Ito ay tulad ng isang matandang kaibigan, mabait kapag iginagalang, nakakasama kapag inaabuso. Huwag kailanman iinumin ang nuez moscada ng direkta kasama ng tubig o kapag walang laman ang tiyan. Palaging isama ito sa maligamgam at masustansyang pagkain tulad ng gatas, dinurog na saging, o lugaw, at palaging katamtaman lang ang dami. Kung kayo po ay umiinom ng gamot para sa pagtulog o pagkabalisa, makipag-usap po muna sa inyong doktor bago idagdag ang nuez moscada sa inyong panggabing routine. Ngayon, kung kayo naman po ay isa sa mga hindi gusto ang gatas, may iba pang paraan para gamitin ang nuez moscada. Maaari kayong gumawa ng langis na may nuez moscada, ihalo sa sesame oil o almond oil at gamitin itong pangmasahe sa talampakan bago matulog. Ang paraang ito nakilala sa tradisyonal na panggagamot bilang parabiangka o paghihilot sa paa ay nagpapakalma sa mga nerbiyos at nagpapabuti ng sirkulasyon na ginagawang mas madali ang natural na pagtulog. Maging ang bahagyang pagpahid ng paste ng nuez moscada sa noo o sentido nang may pag-iingat ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kapanatagan. Kaya, mahal kong kaibigan, kung ang inyong mga gabi ay naging mahaba at hindi mapakali, kung ang inyong mga iniisip ay hindi tumitigil at ang inyong katawan ay nakalimutan na kung paano mag-relax, marahil oras na para ibalik ang isang simple at pinagkakatiwalaang sangkap mula sa kusina ng inyong lola. Ang nuez moscada ay hindi gagana agad-agad tulad ng isang tableta. Ngunit bigyan ninyo ito ng 3 gabi ng may pananampalataya, may pasensya, may pag-aalaga. Dahan-dahang inumin ang inyong gatas. Magdasal. Huminga ng malalim. Maaari ninyong matuklasan na ang tulog ay nagsisimulang bumalik hindi bilang isang pakikibaka, kundi bilang isang matandang kaibigan na dahan-dahang kumakatok sa inyong pinto. Dahil sa yugtong ito ng buhay, hindi ninyo kailangan ng matapang na gamot. Ang kailangan ninyo ay ang tamang ritmo, ang tamang pagkain, at ang tamang pag-aalaga. At minsan, ang daan patungo sa mas mahimbing na pagtulog ay hindi nagsisimula sa ospital, kundi sa inyong kusina, sa isang tahimik na kurot lamang ng nuez moscada. Tingnan na po natin ngayon kung paano ito ihanda sa bahay, hakbang-hakbang, kung kayo po ay higit sa eksenta at nahihirapang makatulog o nagigising ng paulit-ulit sa gabi. Hindi po kayo nag-iisa. Libu-libong mga nakatatanda sa buong Pilipinas ang tahimik na nakakaranas ng parehong bagay, palingalinga, naghihintay sa pahinga, na hindi naman lubos na dumarating. Ngunit, paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang maliit na natural na gawi, isang beses lang sa isang araw, ay maaaring makatulong na gabayan ang inyong katawan pabalik sa payapang pagtulog? Opo, ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang 3 banayad at subok na paraan upang gamitin ang nuez moscada para pakalmahin ang inyong mga nerbiyos at mapabuti ang tulog. Ang mga paraang ito ay simple. Hindi nangangailangan ng gamot, walang makina, kaunting pagiging consistent at pag-aalaga lang. Lakarin natin ito ng sama-sama, isa-isa. Una, nuez moscada sa gatas, ang klasikong pampaginhawa bago matulog. Sa loob ng maraming henerasyon sa mga tahanang Pilipino, ang isang tasang maligamgam na gatas bago matulog ay simbolo ng pag-aaruga. At kapag nagdagdag kayo ng isang kurot lang
ng sariwang kinayod na nuez moscada, ang lumang tradisyong ito ay nagiging isang mabisang suporta sa pagtulog. Para ihanda ito, kumuha ng isang tasang maligamgam na gatas ng baka, hindi sobrang init, hindi malamig, at magdagdag ng mga 1 hanggang 1 na kutsarita ng pulbos ng nuez moscada. Maaari ka ring maghalo ng 2 hanggang 3 patak ng pulot pukyutan kung gusto ninyo ng bahagyang tamis. Haluing mabuti at dahan-dahang inumin. Inumin ang gatas na ito mga 40 minuto bago matulog. Mainam kung habang nakaupo ng mahinahon na walang telebisyon o telepono sa kamay. Ang nuez moscada, tulad ng ibinahagi natin kanina, ay naglalaman ng myristicin na natural na nagtataguyod ng antok at sinusuportahan ng gatas ang nervous system. Ang init ng inumin ay nagbibigay senyas sa inyong katawan na oras na para matulog, tulad ng pagpatay ng ilaw sa isang silid. Kung sanay kayong uminom ng tsaa o gatas na may luyang dilaw sa gabi, madali lang itong pagbabago. Palitan lang ang inyong panggabing tsaa ng gatas na may nuez moscada sa loob ng 3 gabi at obserbahan ang pagkakaiba. Pangalawa, nuez moscada kasama ang saging. Para sa mga hindi gusto ang gatas. Ang ilang mga nakatatanda ay hindi hiyang sa gatas. Maaari itong magdulot ng paglaki ng tiyan o simpleng hindi nila gusto ang lasa. Para sa kanila, may isang masarap at epektibong opsyon, nuez moscada na may saging. Ang saging ay mayaman sa potassium at magnesium na nagre-relax ng mga kalamnan at nagbabawas ng pulikat sa gabi. Ang nuez moscada, tulad ng alam na ninyo ngayon, ay sumusuporta sa melatonin at nagpapakalma ng isip. Magkasama, gumagawa sila ng isang nakapapawing pagod na merienda na nagtataguyod ng pahinga. Kumuha ng kalahati ng isang hinog na saging. Durugin ito ng dahan-dahan gamit ang isang kutsara at magdagdag ng isang maliit na kurot ng pulbos ng nuez moscada, mga 1/4 na kutsarita. Kainin ito bandang 4 hanggang 5 ng hapon, hindi masyadong gabi. Ito ay nagbibigay daan sa inyong katawan na maabsorb ang mga sustansya at huminahon bago pa man dumating ang oras ng pagtulog. Kung may diabetes po kayo, kumuonsulta muna sa inyong doktor tungkol sa oras at dami. Ngunit para sa karamihan ng mga senior, ang banayad na kombinasyong ito ay gumagana ng mahusay, lalo na kapag mahina ang gana sa gabi, ngunit kailangan ng tulog. Pangatlo, masahe gamit ang langis ng nuez moscada, isang nakakakalmang ritual para sa mga paa at leeg. Kung hindi angkop sa inyo ang pagkain ng nuez moscada o kung gusto ninyong pagsamahin ang panloob at panlabas na pamamaraan, subukan ang isang simpleng masahe gamit ang langis ng nuez moscada. Sa tradisyonal na kaalaman, ito ay tulad ng paghihilot sa paa at ito ay malalim na nakakakalma para sa buong nervous system. Upang ihanda ang langis, kumuha ng isang kutsara ng sesame oil o almond oil at ihalo ang 2 hanggang 3 patak ng nutmeg essential oil. Maaari ninyong painitin ng bahagya ang langis sa pamamagitan ng paglalagay ng mangkok sa mainit na tubig sa loob ng ilang minuto. Ngayon, umupo sa inyong kama o sa isang malambot na upuan. Ipahid ang langis sa mga talampakan ng inyong paa. Gumamit ng mabagal at pabilog na paggalaw gamit ang inyong hinlalaki, lalo na sa paananan ng mga daliri, sa gitna ng paa at sa sakong. Gawin ito ng mga 5 hanggang 7 minuto bawat paa. Kung gusto ninyo, maaari rin kayong magpahid ng ilang patak ng parehong langis ng dahan-dahan sa likod ng inyong leeg. Ang amoy ng nuez moscada ay mainit, makalupa, at nagbibigay kapanatagan. Nakakatulong itong patahimikin ang isip
at nagbibigay sinya sa utak na tapos na ang araw. Pagkatapos ng masahe, magsuot ng medyas na gawa sa cotton para manatili ang init at hayaang magpahinga ang inyong mga paa nang walang anumang stimulasyon. Ang ritual na ito, kapag ginagawa gabi-gabi, ay maaaring maging isang sagradong sandali ng pag-aalaga sa sarili. Kayo lang, ang inyong hininga at kapayapaan. Napakahalaga po ng tamang oras, lalo na pagkatapos ng edad 16 kung kailan ang ating body clock ay nagiging mas sensitibo. Ang nuez moscada ay pinakamabisa kapag ginamit pagkatapos ng alas 8 ng gabi kapag ang pangunahing temperatura ng katawan ay natural na nagsisimulang bumaba. Ito ang oras kung kailan nagsisimula ang produksyon ng melatonin at naghahanda ang nervous system para sa pahinga. Tandaan po, huwag gumamit ng nuez moscada ng higit sa 1 beses sa isang araw at huwag itong isasabay sa mga sleeping pills o malalakas na gamot na pampakalma, maliban kung aprobado ng inyong doktor. Ang marami ay hindi mas mabuti. Ang kapangyarihan ng nuez moscada ay nasa kabagalan at pagiging banayad nito. Si Mang Ricardo ay isang retiradong opisyal ng gobyerno na nakatira kasama ang kanyang asawa at mga apo sa Cebu. Sa loob ng mahigit 1 taon, nagigising siya ng 3 hanggang 4 na beses bawat gabi. Minsan para umihi, minsan dahil lang sa hindi mapakali. Sinubukan niya ang chamomile tea, mga gamot na nabibili kahit walang reseta, maging ang yoga, ngunit walang nagdulot ng pangmatagalang pagbabago. Pagkatapos, sa payo ng kanyang family doctor, sinimulan niya ang isang simpleng panggabing routine. Naghanda siya ng langis ng nuez moscada at sinimulang masahihin ang kanyang mga paa tuwing gabi pagkatapos magsipilyo. Sa unang gabi, medyo mas mahimbing ang kanyang tulog. Pagsapit ng 3 gabi, 1 beses na lang siyang nagising. At pagkatapos ng 7 araw, iniulat niyang nakakatulog siya mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5:30 ng umaga nang hindi nagigising kahit 1 beses. Sinabi niya sa akin, "Doc Benigno, akala ko nakalimutan na ng katawan ko kung paano matulog. Pero ngayon, parang naalala na niya ulit." Mas naging makinang ang kanyang mga mata, mas naging matatag ang kanyang mga hakbang, at nagsimula ang kanyang mga umaga ng may tahimik na kumpiyansa. Minsan, sa kabila ng pagsunod sa lahat ng tamang hakbang, maaari ninyong maramdaman na hindi nakakatulong ang nuez moscada sa inyong pagtulog. Inihahanda ninyo ang maligamgam na gatas. Iniinom ninyo ito bago matulog. Tahimik kayong naghihintay, ngunit ayaw pa ring dumating ng antok. Maaari itong maging sanhi ng pagkadismaya, maging ng pagkabigo, lalo na't napakasinsero ng inyong intensyon. Ngunit hayaan niyo po akong sabihin ng malumanay, maaaring hindi ang nuez moscada ang nabigo. Maaaring may isang maliit na gawi na tahimik na nakakasagabal sa epekto nito. Isang gawi na maaaring baguhin. Suriin po natin ngayon ang 5 karaniwang pagkakamali na humahadlang sa nuez moscada na gumana ng maayos at kung ano ang maaari ninyong gawin sa halip. Una, pag-inom ng nuez moscada pagkatapos mismo ng mabigat na hapunan. Sa maraming tahanang Pilipino, ang hapunan ay isang selebrasyon. Kanin, ulam, sabaw, marahil isang piraso ng matamis o pritong pagkain sa gilid. Kapag kumain kayo ng isang buong plato, ang inyong tiyan ay nakatuon sa pagtunaw ng pagkain, ang enerhiya ng katawan ay ganap na napupunta sa pagproseso ng pagkain. Kung iinom kayo ng gatas na may nuez moscada agad-agad, pagkatapos ng ganoong pagkain, maaaring hindi ito ma-absorb ng maayos ng katawan. Sa halip na pakalmahin ang inyong sistema,
Maaari lang itong manatiling mabigat sa tiyan at mawala ang epekto. Bigyan ninyo ang inyong katawan ng maikling pahinga kahit 45 minuto pagkatapos ng hapunan bago ninyo inumin ang inyong inumin na may nuez moscada. Ang maliit na pagitan na ito ay nagbibigay daan sa panunaw na magsimula at sa inyong nervous system na tumugon sa pampalasa ng mas banayad. Pangalawa, paghahalo ng nuez moscada sa panggabing kape o tsaa. Maraming mga nakatatanda ang nasisiyahan sa isang maliit na tasa ng kape o tsaa sa gabi, minsan hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi. Ito ay nakakaginhawa, pamilyar, isang bagay na ginagawa na ninyo sa loob ng maraming dekada. Ngunit heto ang hamon. Ang caffeine ay stimulant. Pinapabilis nito ang tibok ng inyong puso at inaantala ang produksyon ng melatonin. Kung iinom kayo ng nuez moscada pagkatapos ng caffeine, para ninyong sinasabi sa inyong utak ang dalawang magkasalungat na bagay. Gumising ka at matulog ka ng sabay. Hindi kayang pakalmahin ng nuez moscada ang isang sistema na mabilis pa ring tumatakbo dahil sa tsaa o kape. Kung maaari, itigil ang pag-inom ng anumang may caffeine pagkatapos ng alas 3 ng hapon. Bigyan ang nuez moscada ng isang payapang pundasyon para gumana. Kahit ang isang pagbabagong ito ay makakatulong sa katawan na lumipat mula sa pagiging alerto patungo sa pamamahinga ng mas maayos. Pangatlo, pag-inom ng sobrang daming tubig pagkatapos ng alas 7 ng gabi. Maaaring narinig na ninyo ang payong ito dati. Huwag uminom ng tubig sa gabi. At gayon paman, maraming senior ang patuloy na humihigop ng tubig, herbal tea o sabaw pagkatapos ng alas 7 o alas 8 ng gabi sa pag-aakalang mabuti ito para sa panunaw. Ngunit heto ang totoong nangyayari. Ang inyong mga bato ay nananatiling aktibo at ang inyong pantog ay napupuno habang kayo ay papatulog pa lang. Kahit na ginagawa ng nuez moscada ang trabaho nito, maaaring gisingin kayo ng inyong pantog pagsapit ng alas 2 ng madaling araw. Sa halip, uminom ng sapat na tubig sa unang bahagi ng araw, mula umaga hanggang hapon. Pagkatapos ng alas 7 ng gabi, bawasan na ang inyong pag-inom ng likido. Ilang higop lang kung nauuhaw, wala nang iba. Sa ganitong paraan, tinutulungan kayo ng nuez moscada na matulog ng mahimbing at hindi na gagambalain ng inyong pantog ang pahinga sa gabi. Pang-apat, pagkalimot sa kahalagahan ng isang tahimik na kapaligiran sa pagtulog. Ang nuez moscada ay hindi isang magic spell. Kailangan nito ng suporta, lalo na mula sa inyong paligid. Kung ang inyong silid-tulugan ay maliwanag, maingay, o masyadong mainit sa ilalim ng makakapal na kumot, hindi lubos na makakapag-relax ang inyong nervous system. Ang sobrang liwanag ay humaharang sa melatonin. Ang sobrang ingay ay nagpapanatiling alerto sa utak. Ang makakapal na sintetikong kumot ay maaaring magpainit ng sobra sa katawan na lumilikha ng discomfort at bahagyang pagkabalisa. Subukan ang mga simpleng hakbang na ito. Hinaan ang mga ilaw, bawasan ang ingay, at gumamit ng mga kubrikama na gawa sa koton at magagaang kumot. Kahit ang maliliit na pagbabagong tulad nito ay nagsisinyas sa katawan na dumating na ang gabi at mas lumalakas ang epekto ng nuez moscada. Panglima, pagsuko ng maaga, hindi pagiging tuloy-tuloy sa loob ng kahit 3 gabi. Ito na marahil ang pinakakaraniwang pagkakamali sa lahat. Maraming mga nakatatanda ang sumusubok ng nuez moscada 1 beses o 2 beses. At kapag hindi sila nakakita ng agarang resulta, humihinto na sila. Ngunit ang inyong katawan
lalo na pagkatapos ng 60, ay nangangailangan ng oras para mag-adjust. Ang nuez moscada ay gumagana ng banayad, hindi tulad ng isang sleeping pill na pumipilit ng antok. Nagtatayo ito ng ritmo, nagbabalanse ng mga hormones, at sinasanay ang inyong nervous system. Ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 gabi. Kaya pakiusap po, huwag mawala ng pag-asa. Maging consistent, magtiwala sa proseso. Nakikinig ang inyong katawan. Kahit na mabagal ang pagbabago, mahal kong kaibigan, kung hindi pa gumana para sa inyo ang nuez moscada, hindi ibig sabihin na hindi na ito gagana kailanman. Maaaring nangangahulugan lamang ito na may isang maliit na bagay na kailangang baguhin, isang timing, isang inumin, isang kumot, o kaunti pang pasensya. Hindi pa huli ang lahat para makatulog ng maayos. Hindi pa huli para magsimulang muli. Hayaan niyo pong ito ang maging inyong paalala. Naaalala pa ng inyong katawan kung paano magpahinga. At sa kaunting tulong, mahahanap nito ang daan pabalik. Minamahal kong senior, bago natin tapusin ang pag-uusap na ito, gusto ko pong ipaalala sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Ang nuez moscada ay hindi gamot. Hindi ito nilayon upang pilitin ang inyong katawan na matulog tulad ng isang tableta. Hindi ito narito para labanan ang inyong edad o para iparamdam sa inyo na kayo ay sira na. Ang nuez moscada ay isang tahimik at natural na suporta, isang katulong na nagpapakalma sa inyong nerbiyos, nagpapagaan sa inyong mga iniisip, at malumanay na nagsasabi sa inyong utak, ligtas ka na ngayon, maaari ka nang magpahinga. Minsan, iyon lang ang kailangan ng ating katawan. Hindi isang malaking pagbabago, hindi isang mahigpit na routine, isang maliit na gawi lang na inuulit ng may pagmamahal at pasensya. Isang mainit na tasa ng gatas, isang mabagal na masahe sa paa, isang malambot at payapang oras ng pagtulog, at dahan-dahan ng walang pressure, nagsisimulang makaalala ang inyong katawan. Ang isip ay nagiging mas tahimik. Ang pantog ay nananatiling kalmado at ang umaga ay dumarating hindi ng may kabigatan, kundi ng may liwanag. Nararamdaman ninyo ito sa inyong dibdib. Nararamdaman ninyo ito sa inyong mga binti. Ang kagalakan ng paggising na sariwa, na para bang ang gabi ay tunay na pag-aari ninyo. Ang mahalagang aral po rito ay ito. Ang pagbabalik sa mahimbing na tulog ay hindi nangangailangan ng matapang na gamot, kundi ng malumanay na pag-unawa at pag-aalaga sa mga nagbabagong pangangailangan ng ating katawan. Kailangan nating pakinggan ito at bigyan ng natural na suporta na matagal nang bahagi ng ating tradisyon. Kaya't malumanay kong sinasabi ito sa inyo. Hindi ninyo kailangang magdusa sa mahinang pagtulog magpakailanman. Hindi ninyo kailangang tanggapin ang pira-pirasong gabi bilang kabayaran sa pagtanda. May mga paraan para tulungan ang inyong katawan. May mga ritmong maaaring matuklasang muli, at ang nuez moscada, kapag ginamit ng matalino, ay maaaring ang inyong unang hakbang sa paglalakbay na iyon. Kung handa na kayong subukan ito ngayong gabi, hindi nang may takot, kundi nang may tahimik na pag-asa, pakitype po ang salitang pag-asa sa mga komento sa ibaba. Hayaan ninyo itong maging maliit na pangako sa inyong sarili. Hayaan din itong maging senyales sa iba na tahimik ding naghahanap tulad ninyo. At kung may kilala kayo, isang kaibigan, kapitbahay, pinsan, o ang inyong kabiyak na laging nagigising ng maaga o nahihirapang matulog ng mahimbing, mangyaring ibahagi ang video na ito sa kanila. Maaaring nag-aalok kayo sa kanila ng regalo ng ginhawa. Ang tulog, aking kaibigan,
ay hindi isang luho. Ito ay isang karapatan na naaalala pa rin ng inyong katawan. Sabay-sabay po tayong gumawa ng isang maliit na hakbang patungo sa mga payapang gabi. Mabuhay po kayo.